Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. So Mario Barrios, sobrang madami ang nagulat sa kanyang media workout nito. Kung saan ay nagpakita siya ng kakaibang galawan sa ibabaw ng boxing ring. Isa na dyan ang paggaya ng estilo ni Manny Pacquiao. Sinasanay din umano ni Mario Barrios ang kanyang kaliwang kamao bilang paghahanda sa counter-attack kontra Manny Pacquiao at isa na rin itong estilo na nakakalito, dahil alam naman natin na hindi sanay lumaban ang mga boksingero na parihas kaliwiti, kaya ito ang napili niyang estilo pantapat sa former 8 World Division Champion Manny Pacquiao. Kumpiyansa sa sarili itong si Mario Barrios na matatalo niya itong si Manny Pacquiao sa estilong ito. Dagdag pa sa ating mga balita, so 2 linggo na lang at mangyayari na ang bakbakan Manny Pacquiao vs Mario Barrios. Dahil mainit sa social media ang pangalan Manny Pacquiao ay minaliit naman ito ni Floyd Sr. ama ni Floyd Mayweather Jr. Ayon kay Floyd Sr. kung mangyayari ang rematch sa pagitan Manny Pacquiao kontra sa kanyang anak na si Floyd Mayweather Jr. ay aabutin lang daw ng round 1 itong si Manny Pacquiao sa kanyang anak na si Floyd Mayweather Jr., kaya tiwala si Floyd Sr. sa kakayanan ng kanyang anak pagdating sa ibabaw ng boxing ring. Dagdag pa ni Floyd Sr. ay hindi na tulad ng dati itong si Floyd Jr., kung dati ay panay takbo siya, kapag nagharap daw sila ni Manny Pacquiao ay pagagapangin at patutulugan niya lang ito sa ibabaw ng boxing ring. I won. I know I won. I know I'm the better fighter. We fight 10 times, I'm gonna win 10 times. We fight 20 times, I'm gonna win 20 times. We fight 100 times, I'm gonna win 100 times. Manny Pacquiao he's not a better fighter than me. Nowhere around the board. Damako naman tayo sa iba pang mga balita. So current undisputed and 4 World Division Champion Naoya Inoue aka the Japanese Monster ay konfirmado na umatras na sa pag-akyat ng 126-pound featherweight division sa buwan sana ng December taon kasalukuyan para sana labanan itong si WBC Featherweight World Champion na si Nick Bol. Dahil yan sa pahayag ni Turki Alarshak, ayon kay Turki kapag itong si Naoya Inoue ay maging matagumpay sa laban niya kontra Murodjon Akhmadalib sa buwan ng September, ay isusunod niyang labanan itong si Alan Picasso buwan ng December taon kasalukuyan. Alam naman ng karamihan na isa na itong ganap na membro ng MP Promotion si Alan Picasso kaya ganoon na lang kadali ikasa ang kanyang laban kontra sa halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Hindi naman natin may kakaila na isa talaga sa pinakamagaling na promoter at matchmaker itong si MP President Sean D. Bonds. Dahil halos ng boksingero ng MP Promotion ay nabigyan ng pagkakataon makalaban itong halimaw ng Japan na si Naoya Inoue, tulad nila Stephen Fulton, TJ Doheny, ngunit kahit hindi ito pinalad na matalo ang halimaw ng Japan na si Naoya Inoue, ay paldo Perrin at milyon-milyon ang kinita nila dito. Isa rin sa nadagdag na boksingero na bagong membro ng MP Promotion ay itong si current WBC No. 1 Super Bantamweight top contender na si Alan Picasso ng bansang Mexico. Kahit kakapasok pa lang ni Picasso sa MP Promotion ay sinali agad siya ni Sean D. Bonds para lumaban sa undercards ng Pacquiao Barrios fight sa susunod na buwan, ganun kagaling at kabilis umaksyon ni MP President Sean D. Bonds. Samantala former 3 World Division Champion John Riel Casimero ay tuloy na itong umakyat ng 126 pounds featherweight division, dahil alam naman ng karamihan na nahihirapan na itong si John Riel Casimero makuha ang tamang timbang sa 122 pounds super bantamweight division. Dagdag pa dyan at sa mga nagtatanong na kung bakit wala pa itong laban at promoter si John Riel Casimero sapagkat ito ay nakaban pa sa bansang Japan hanggang October taon kasalukuyan. Kaya tahimik pa sa ngayon ang kanyang karera dahil naghihintay lang ito na matapos ang kanyang 1-year suspension sa bansang Japan. Asahan ng karamihan na pagkatapos ng kanyang parusa na 1-year suspension sa bansang Japan ay makikita na ng buong Casimero fanatics at ng buong mundo ang kanyang pagbabalik sa ibabaw ng boxing ring. Kaya sa kanyang pagbalik ay asahan na ng karamihan na makikita na itong si John Riel Casimero sa featherweight division. Ito ang top 5 na mga dekalibre na boksingero sa featherweight division. Mirko Coelho, ng bansang Argentina, may record na 14 wins 11 knockout, walang talo. Rafael Espinoza, may record na 25 wins, 21 knockouts walang talo. Luis Alberto Lopez, ng bansang Mexico, may record na 30 wins 17 knockouts at may 3 talo. Ray Vargas, ng bansang Mexico, na may record na 36 wins 22 knockouts at 1 talo. Ray Vargas landing the right hook and right at nearly throw-ins, 80 plus punches more. Oh my God, Zion. Down goes Vargas. A knockdown is being called. At ang top 1 ay si Leigh Wood, na may record na 28 wins 17 knockouts at 3 talo.
many fights, you'll be the man of arms. At this level, I wanted to find as much as with the body. Oh, trouble here! Kakayanin kaya ng lakas ni John Riel Casimero ang mga dikilibreng boksingero sa featherweight division. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Wins World TV. Saying peace, love and good vibes lang tayo lagi, okay, alright.